Ako si Rosario Cruz, 30 years old. Nang magtapos sa kolehiyo ang kapatid ko, binilhan siya ng tatay ko ng isang mamahaling condo unit sa lungsod ng Makati. Nang ako ang magtapos, inabot niya sa akin ang titulo ng isang lumang bahay sa probinsya at isang patay na kapirasong lupa. Hindi man lang siya tumingala. Ikaw ang matalino at masipag, Rosario. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Ang kuya mo ang higit na kailangan ng tulong para makapagsimula. Hindi ako nakipagtalo. Lumipat ako doon. Makalipas ang 3 taon, sumikat ng husto sa internet ang aking mga taniman ng bulaklak. Noon, nagpakita ang aking ina. Hindi para batiin ako, hindi para kumustahin kung ayos lang ako. Dumating siya dala ang isang desisyon. Pakiusap, Rosario. Isangla natin ang titulo mo para bayaran ang utang ng kuya mo. Wala kang utang na loob kung tatalikuran mo kami ngayon. Ang hindi niya alam, hindi lang ang negosyo, ang pilit kong itinatayo. 3 araw ang lumipas. Dumating ang kapatid ko sakay ng kanyang malaking pickup truck, handang angkinin ang lupa. Hindi pa man siya nakakahakbang papasok ng gate, ay nagdilim na ang kanyang mukha. Akala niya ay kaya ko itong ibalik. Hindi niya naiintindihan kung ano na ang mga maaari kong gawin ngayon. Doon nag-umpisang magbago ang lahat. Ang pagkakaiba ay nagsimula 7 taon na ang nakararaan. May 2018, nagtapos si Crisanto mula sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman para kumuha ng MBA. 28 taong gulang, nakasuot ng business suit, at bakas sa tindig niya ang mataas na inaasahan ng pamilya. Nagpunta kami sa isang sikat at mamahaling steakhouse sa Makati para maghapunan. 5 tao kaming nakaupo sa paligid ng mesa. Umabot sa 34,000 pesos ang bill namin. Umorder si Crisanto ng pinakamahal na alak na inaangkat pa mula sa ibang bansa para sa aming nag-toast. Hindi man lang kumurap ang tatay ko sa presyo, sa kalagitnaan ng aming panghimagas. Tumayo ang tatay ko. Si Ginoong Arturo Cruz, 62 taong gulang na ngayon, pero noon ay 55 taon pa lang siya at pinatatakbo ang kanyang kumpanya ng pagpapadala ng mga kargamento na parang isang general. Tumikhim siya. Crisanto, your mom and I want you to focus on your career, kaya binilhan ka namin ng sariling kondo. Tumaas ang mga kilay ni Crisanto. Ang aking ina, si Ginang Rosalinda Cruz, 51 taong gulang noon, ay nakangiti na parang buwan niya nang itinatago ang sikretong ito. Sa pinakasentro ng Makati, pagpapatuloy ng aking tatay. 23rd floor, 110 square meters. Lilipat ka sa susunod na buwan. Natahimik ang mesa. Pagkatapos ay tumawa si Crisanto. Hindi tawang nagulat, kundi inaasahang tawa. Na parang, siyempre ginawa nila iyon. Teka, sabi niya. Binilhan niyo ako ng sariling kondo. 42.35 million pesos, sabi ng tatay ko. Dagdag pa, bibigyan ka namin ng 750,000 pesos para sa mga furniture at appliances. Ayusin mo ang mga gamit mo ng maayos. Tumayo si Crisanto, niyakap ang aking tatay, niyakap ang aking nanay. Lahat sila ay umiiyak. Luha ng kaligayahan, luha ng tagumpay. 18 taong gulang ako noon. Nakangiti, nakaupo sa dulo ng mesa. Kinuwenta ko sa isip ko. 42.35 million pesos para sa kondo, 750,000 pesos para sa mga appliances. Total ay 43.1 million pesos. Lumingon sa akin ang aking ina, hinawakan ang kamay ko. Dadating din ang oras mo, anak. Kapag handa ka na, naniwala ako sa kanya. Makalipas ang 3 taon. May 2021, nag-graduate ako sa UP Los Baños ng kursong Environmental Science na may 1.25 na GWA. Nagtrabaho ako sa loob ng pamantasan sa loob ng 4 na taon para mapanatiling mababa sa 1,500,000 piso ang utang ko sa pag-aaral. Akala ko maganda ang nagawa ko. Nagpunta kami sa isang simpleng kainan. Pinili ko, mas mura. Ang bill namin sa lunch ay 4,300 pesos. Walang anunsyo, walang talumpati. Nakatingin lang ang tatay ko sa listahan ng mga pagkain sa buong oras na parang nag-aaral siya para sa pagsusulit. Nagtanong ang aking ina tungkol sa mga plano ko para sa tag-araw. Sabi ko ay pinag-iisipan ko pa.
Hindi sumama si Crisanto. Nagpadala siya ng message sa family group chat. Congrats sis, busy sa work. Good luck. 3 sentences, 8 words, isang exclamation point. Ang matalik kong kaibigan na si Ligaya ang dumating kapalit niya. Binigyan niya ako ng mga hikaw na 2 buwan niyang pinag-ipunan bago mabili. 2,000 piso. Purong pilak na may maliliit na bulaklak ng lavender. Alam niyang paborito ko ang halamang lavender. 29 na taong gulang siya noon. Graphic designer at illustrator. Kumikita ng roughly 600,000 pesos a year. Sakripisyo ang mga hikaw na iyon. Pagkatapos mananghalian, naghintay ako. Inisip ko baka may sasabihin ang tatay ko sa loob ng kotse o baka kakausapin ako ng nanay ko ng sarilinan. Wala. 3 araw ang lumipas, tumawag ang tatay ko. Pumunta ka sa bahay. Kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon mo. Ang sitwasyon ko, hindi ang kinabukasan ko, hindi ang regalo ko, ang sitwasyon ko. May 26, 2021. 3:00 ng hapon. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng mga magulang ko sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang, 45 minuto mula sa pamantasan. Umupo ako sa kanilang sala, ang parehong silid kung saan sila nag-alay ng inumin para sa bagong tirahan ni Crisanto. Inabot sa akin ng aking tatay ang isang kayumangging lalagyan ng dokumento. Bibigyan ka namin ng ari-arian, sabi niya. Binuksan ko ito. Titulo ng lupa, halos 5 ektarya. Sa Atok, Benguet, isang bahay na itinayo noong 1978, huling ipinaayos noong 1991. Iyon ang lumang lugar, sabi ng nanay ko. Ang minana ni Arturo mula sa kanyang tiyuhin. Ilang taon na nating binabayaran ng amilyar para dyan. Tiningnan ko ang opisyal na pagsusuri ng halaga sa loob na may petsang 2,020. Appraised value, 9.9 million pesos. May nakadikit na maliit na piraso ng papel sa sulat kamay ng aking tatay. Halos kasing halaga lang ng lupa. Baka kailangan ng gibain ang bahay. Bibigyan niyo ako ng bahay, sabi ko. Sumandal ang tatay ko sa kanyang upuan. Kunin mo ang lumang lugar. Kahit paano ay wala kang masisirang mahalagang bagay. Ang amilyar ay 210,000 pesos isang taon. Ikaw na ang bahala dyan. Tinitigan ko siya. 210,000 pesos isang taon. Mayroon akong 219,600 pesos sa aking ipon sa bangko. Isang taon ng pagbabayad ng buwis sa lupa ay sasagad sa akin. Isang taon ng pagbabayad ng buwis sa lupa ay sasagad sa akin. Binigyan niyo ba si Crisanto ng pondo para sa mga kagamitan sa bahay? Tanong ko. Kumurap ang aking ina. Kailangan ni Crisanto na patatagin ang kanyang propesyonal na buhay. Magkano ang ibinigay niyo sa kanya para sa mga kagamitan? 750,000 pesos, sabi ng aking tatay. Pero iba iyon. Paano naging iba? Ang tirahan ni Crisanto ay isang pamumuhunan. Ang lupang ito ay isang bagay na mapagsisimulan. Tumingin ako sa mga dokumento. 9.9 million pesos ang halaga ng ari-arian. Nakatanggap si Crisanto ng 43.1 million pesos. Ang difference ay 33.2 million pesos. Ganun kalaki ang agwat ng halaga ko para sa kanila. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakipagtalo. Isinara ko ang lalagyan ng dokumento. Sige, sabi ko. Mukhang nagulat ang tatay ko na parang inaasahan niyang makikipag-away ako. Kukunin mo? Tanong ng nanay ko. Oo. Ngumiti siya. Nakahinga ng maluwag. Magugustuhan mo iyon, anak. Tahimik doon. Payapa. Maganda para sa isang plantita. Isang plantita na parang ginagawa ko lang itong libangan. Hindi isang taong may kurso sa aghampang kalikasan. Hindi isang taong nagsulat ng mahabang pagsasaliksik tungkol sa likaskayang pagsasaka. Umalis ako ng 4:15 ng hapon. Nagmaneho pabalik sa aking inuupahan. Umupo sa paradahan ng mga sasakyan ng 20 minuto. Pagkatapos ay tinawagan ko si Ligaya. Binigyan nila ako ng bahay, sabi ko. Ang galing naman. Ang halaga nito ay napakaliit na bahagi lang ng ibinigay nila kay Crisanto. Katahimikan. Oh, sabi niya. Oo. Kukunin mo ba? Pumayag na ako. Bakit?
Dahil gagawin kong mas mataas ang halaga nito kaysa sa kanyang mamahaling tirahan. Hindi ko pa alam kung paano, pero gagawin ko. Makapal ang ulap at pilit na sumisiksik ang lamig sa buto ko nang marating ko ang lumang bahay sa Atok, Benguet. Pagod ako sa mahabang biyahe mula Maynila, ngunit mas nakakapagod ang bigat sa aking dibdib. 4 oras at 12 minuto ng pagmamaneho. Kulay abo ang bahay. Tuklap ang pintura. Ang hagdanan sa balkonahe ay may bitak sa gitna. May halos 5 ektaryang lupain na umaabot sa likuran nito, masukal, ligaw, patay sa ilang bahagi. Binuksan ko ang pintuan sa harap. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at daga. Ginugol ko ang unang oras sa paglilibot. 5 kwarto, kusina, sala, 2 silid tulugan, 1 banyo. Gumagana ang inidoro. Gumagana ang lababo. Ang bubong at tubo ay butas-butas. Tumawag ako ng tubero. Pagpapalit ng mga tubo. Sabi ng babae iyon ay nagkakahalaga ng 72,500 piso. Pinakamaagang araw na malilibre sila ay ika-9 ng Hulyo. Ibinaba ko ang phone, tinignan ang aking ipon sa bangko. 219,000 at 600 piso. Pagkatapos bumili ng mga pagkain papunta rito, 200,000 piso. Hindi ko kayang ipaayos ang mga tubo. Hindi pa. Nang gabing iyon, bumagsak ang temperatura sa 3 antas. Hunyo sa kabundukan ng Benguet. Malamig sa gabi. Mayroon akong isang kumot. Walang pampainit ng paligid. Nagpakulo ako ng tubig sa kalan, bathtub, maligamgam. Umupo ako rito at sinubukan kong huwag isipin ang mainit na shower ni Crisanto at ang kanyang mga marble countertop. Umahon ako, nagpatuyo, nagsuot ng 2 patong ng damit. Hindi ako makatulog. Umupo ako sa hapagkainan sa kusina at tiningnan muli ang mga dokumento na ibinigay sa akin ng tatay ko. Sobrang lupit ng opisyal na pagsusuri noong 2020. Halaga ng lupa 2 milyon at 60,000 piso bawat ektarya. Halaga ng bahay 8 piso. Sabi ng tala ng tagasuri, walang naidadagdag na halaga ang istruktura. Maaaring gibain. Nandoon pa rin ang maliit na piraso ng papel ng tatay ko. Halos kasing halaga lang ng lupa. Inalis ko ito. Itinupi, inilagay sa aking pitaka. Itatago ko ang pirasong papel na iyon. At balang araw, ipapakita ko sa kanya na mali siya. Sa unang linggo, wala akong pinagsabihan kung nasaan ako. Hindi nagtanong si Crisanto. Hindi tumawag ang mga magulang ko. Ginugol ko ang aking mga araw sa paglalakad sa halos 5 ektarya. Nagsusukat, nagmamasid, tuyot ang lupa, bitak-bitak sa ilang bahagi. Mabatong bahagi naman sa iba, pero may isang lugar. Humigit kumulang 20 metro kwadrado, kung saan tumubo ang mga ligaw na bulaklak. Nilagyan ko ito ng panandang patpat, sinukat ang mga hakbang mula sa bahay hanggang sa linya ng bakod sa likod, 127 hakbang. Noong ika-11 ng Hunyo, dumaan ang kapitbahay ko. Si Lola Pacing, 74 na taong gulang, nakatira 1 kilometro ang layo sa kalsada. Ikaw ang anak ni Arturo Cruz? Tanong niya. Opo, tiningnan niya ang bahay, ang lupa. Pabalik sa akin. Matapang na bata. Sabi niya, walang nakapagpaunlad sa lupang iyan sa loob ng 40 taon. Nagmaneho siya paalis. Nakatayo lang ako roon. 40 taon. Walang nakapagpaunlad nito. Naglakad ako pabalik sa lugar ng mga ligaw na bulaklak, lumuhod, hinawakan ng lupa. Dito ako magsisimula, sabi ko ng malakas. Dito mismo, 3 ng Agosto, 2021. 7 linggo na akong nakatira sa ari-arian. Nagtanim ako ng maliit na hardin ng gulay gamit ang mga buto mula sa bilihan ng mga kagamitang pang-agrikultura, kamatis, letsugas, at upo. Ibinenta ko ang mga ito sa palengke ng Baguio tuwing Sabado. Ang bayad sa pwesto ay 1,000 at 250 piso. Kumita ako ng 2,000 at 150 piso ng unang araw na iyon. Malinis na kita ay 900 piso. 4 oras na pagtayo sa ilalim ng araw para sa 900 piso. Pero may napala pa rin.
Isang babae ang tumigil sa aking mesa. Nasa huling bahagi ng edad na 40, puti na ang buhok na nakatali sa likod. Kumuha siya ng kamatis. Sino rito? Ikaw mismo ang nagtanim nito, tanong niya. Opo. Saan? Sa Atok Benguet. Mayroon akong halos 5 ektarya. Ibinaba niya ang kamatis. Tumingin sa akin. Halos 5 ektarya. Anong ginagawa mo sa natitirang bahagi nito? Karamihan ay hindi pa rin mapakinabangan. Pinagtatrabahuan ko pa. Dumukot siya sa kanyang bag. Kumuha ng isang calling card. Doctor, Talamercado, Sustainable Development Consultant mula sa Department of Agriculture. Kinuha ko ang calling card. Pwede ko bang makita ang lupa mo? Tanong niya. Bakit? Dahil malaki ang potensyal ng lupain mo at nagbebenta ka ng kamatis sa halagang 150 piso bawat isa. Sinasabi niyan sa akin na hindi mo pa alam kung ano ang inuupuan mo. Tiningnan ko siya. Sa tarheta. Pabalik sa kanya. Sige, sabi ko. Huwebes 2:00 ng hapon. Huwag mong linisin ang lupa. Kailangan ko itong makita kung ano ito talaga. Naglakad siya paalis. Nakabenta pa ako ng 4 na kamatis ng araw na iyon. Nagmaneho pa uwi na may 3,000 at 50 piso na salapi. Bawasan ng 1,000 at 250 pisong bayad sa pwesto. 1,000 at 800 piso na malinis na kita. Inilagay ko ang tarheta ni Doktora Tala sa aking refrigerator. 5 ng Agosto, 2021, 2:00 ng hapon. Pumasok si Doktora Tala sa aking daanan ng sasakyan, sakay ng isang matibay at malaking sasakyan. Bumaba siya, tumango sa akin. Ipakita mo sa akin, sabi niya. Inilibot ko siya sa ari-arian. Hindi siya masyadong nagsalita. Lumuhod lang bawat 15 metro, kumuha ng mga lupa upang suriin, 6 ang kabuuan, nilagyan ng pangalan ang mga ito. Anong hinahanap niyo? Tanong ko. Antas ng asido, daloy ng tubig, komposisyon, para saan? Tumayo siya, pinagpagan ang dumi sa kanyang tuhod. Nakaupo ka sa ginto kung mapipili mo ang tamang pananim, sabi niya. Ang lupang ito, ang pagdaloy ng tubig, ang paghihilig na ito, masasayang ito sa mga gulay. Ano ang dapat kong itanim? Halamang lavender. Kumurap ako. Lavender. Pananim na may napakataas na halaga. Madaling alagaan kapag lumago na. Nabubuhay sa mahinang klase ng lupa. Gustong-gusto ang ganitong daloy ng tubig. Tiningnan niya ang paghihilig ng lupa. Mayroon kang 3 hanggang 5% paghihilig, perpekto, at hula ko nakakakuha ka ng higit sa 8 oras na sikat ng araw araw-araw. Higit pa doon, tumango siya. Ipadadala ko sa iyo ang mensahe ng resulta ng lupa sa loob ng 2 araw, pero 70% akong sigurado na ang lupang ito ay perpekto para sa lavender. Para sa lavender? Inabot niya sa akin ang isang papel. Gamit ang tamang pamumuhunan, makakakuha ka ng 2,000 hanggang 3,000 piso bawat metro kwadrado ng kita taon-taon. Iyan ay halos 1,000,000 piso o higit pa bawat ektarya kung gagawin mo ito ng tama. Tinitigan ko ang papel. 1,000,000 bawat ektarya. Mayroon akong halos 5 ektarya. Interesado ka bang gawin ito ng tama? Tanong niya. Wala akong pera para sa pamumuhunan. Magkano ba ang mayroon ka? Nag-atubili ako. Mga 200,000 piso marahil. Hindi man lang siya nagulat. Magsimula sa maliit. 200 halaman. Lugar ng pagsubok. Tingnan mo kung kakayanin mo ang trabaho. Pagkatapos palawakin mo. Magkano para sa 200 halaman? Mga 45,000 piso. Bukod pa rito, kakailanganin mo ng patak-patak na sistema ng patubig. Ang pinakasimple ay aabot ng 150,000 piso. Nang hina ang sikmura ko. Wala akong 100 at 75,000 piso. Kung gayon hanapin mo ito, manghiram ka. Pagtrabahuan mo ito. Dahil kung hindi ka mamumuhunan ngayon, magbebenta ka na lang ng mga kamatis sa halagang 150 piso sa natitirang bahagi ng buhay mo. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Ibinaba ang bintana. Tawagan mo ako kapag handa ka ng mag-isip ng mas malaki
kaysa sa makaraos lang, sabi niya. Nagmaneho siya paalis. Umupo ako sa balkonahe sa loob ng 1 oras upang magkwenta. 200 halaman, 45,000 piso. Sistema ng patubig, 150,000 piso. Kabuuang 175,000 piso. Mayroon akong 200,000 piso sa aking ipon. Kung gagastusin ko ang lahat, may maiiwan akong 14,000 piso. Walang reserba, walang ibang pagkukunan. Tinawagan ko si Ligaya. Kailangan kong humiram ng pera. Sabi ko, magkano? 150,000 piso. Katahimikan. Ligaya, medyo malaki ito. Alam ko. Babayaran kita kasama ng interes. Para saan ba ito? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa lavender, ang plano, ang mga tinatayang kikitain ayon kay Dr. Atala. Sige, sabi niya. Sige, naniniwala ako sa iyo. Ipadadala ko ito bukas. Huwag mo akong bayaran hanggang kumikita ka na. At alam kong kikita ka. Umiyak ako matapos naming ibaba ang phone. Unang beses na umiyak ako sa loob ng 2 buwan. Kinaumagahan, pumasok ang pera sa aking bangko. Umorder ako ng 200 halamang lavender mula sa isang bilihan sa Benguet. Binayaran ang patak-patak na sistema ng patubig. Ang natira na lang sa ipon ko. Pagkatapos ay 600 piso. Ika-10 araw ng Agosto, 2021, itinaya ko na ang lahat. Setyembre ng parehong taon, dumating ang mga halamang lavender. 200 piraso sa maliliit na paso. Ginugol ko ang 3 araw sa pagtatanim nito sa isang lugar ng pagsubok. 1,200 metro kuwadrado. Ang mga hilera ay may 3 talampakang pagitan. Dumating ang unang matinding lamig at andap noong ika-28 ng Oktubre. Nagising ako ng alas 5 ng umaga at tumakbo sa labas. Sinuri ang bawat halaman. 177 ang nabuhay. Iyon ay 78% at kalahati. Nagpadala ako ng mensahe kay Dr. Atala. 177 sa 200. Maganda ba iyon? Sumagot siya sa loob ng 4 na minuto. Napakagaling niyan. May talento ka para dyan. Isang talento? Wala pang nagsabi sa akin na may talento ako para sa kahit ano. Hindi tumawag ang pamilya. Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, 20 buwan, walang pagbisita. 2 tawag mula sa nanay ko. Parehong wala pang 70 segundo. Ika-22 ng Nobyembre, 2021. Nakakaraos ka ba? Opo. Ika-8 araw ng Marso, 2022. Kinukumusta lang kita. Ayos ka lang ba? Parehong beses sinabi kong, ayos lang. At parehong beses sinabi niyang, mabuti. At ibinaba ang phone. Hindi nagpadala ng mensahe si Crisanto, hindi tumawag. Makikita sa kanyang social media page ang mga rooftop bar sa Manila. Mga marangyang salusalo, mga pagtitipon ng mga negosyante. Sabi sa kanyang paglalarawan sa internet, from banking to crypto trading, building wealth, not working for it. Nagpadala ng isang email ang tatay ko, ika-15 ng Disyembre, 2021, paksa, paalala sa amilyar. Nilalaman, bayaran ng buwis sa ika-10 araw ng Enero, 210,000 piso. Hope you are doing well, tatay. Wala man lang. Kumusta ka na? Wala man lang Merry Christmas. Isang paalala lang na may utang akong pera. Binayaran ko ang amilyar noong ika-9 ng Enero, 2022. Naubos ang naipon ko mula sa 3 buwan ng data entry job sa halagang 900 piso kada oras. Araw ng Pasko, 2021. Tumawag ang nanay ko. Maghahapunan tayo sa bahay. Alas 4 ng hapon. Pwede ka bang pumunta? Nagmaneho ako pababa. 2.5 oras. Nandoon si Crisanto kasama ang kanyang bagong kasintahan, si Diwata, 26 na taong gulang. Nagtatrabaho sa ugnayang pampubliko. Nakasuot siya ng mamahaling damit at nagkukuwento tungkol sa kanyang klase sa pagbibisikleta sa loob ng silid sa Makati. Nagsimula ang hapunan ng alas 4:30 ng hapon. Tinanong ng tatay ko si Crisanto tungkol sa trabaho.
Nagkwento si Crisanto sa loob ng 40 minuto tungkol sa pag-alis niya sa bangko, tungkol sa kanyang full-time day trading, tungkol sa mga oportunidad sa crypto, at tungkol sa pagbuo ng kanyang mga negosyo. Tumango ang tatay ko, nagtanong. Nakipag-ugnayan. Pagdating ng 5:07 p.m., lumingon ang tatay ko sa akin. Kumusta ang bahay? Ayos lang. Mabuti. Iyon lang iyon. Isang tanong. 3 salita. 5 segundo. Kumain kami ng leche flan bilang panghimagas. Umalis ako ng 7:15 ng gabi. Sa pagmamaneho pabalik, umiyak ako ng sobra, kaya kinailangan kong itabi ang sasakyan. Taglamig sa katapusan ng taong 2021, patungo sa 2022. Nagtrabaho ako ng hindi buong araw mula sa bahay. Nag-data entry ako para sa isang kumpanya ng seguro. ₱900 bawat oras, 25 oras bawat linggo. Inipon ko ang bawat piso. Pagsapit ng Marso, 2022, mayroon na akong sapat na pera para makabili ng 1,200 dagdag na halamang lavender. Nag-alok ang nagtitinda ng hulugan, ₱200 bawat halaman, 30% na paunang bayad. Ang natitira ay sa paghahatid. Kabuang 200 at 40,000 piso. Paunang bayad, 72,000 piso. Pinalawak ko ito sa 8,000 at 500 metro kwadrado. Ang aking social media page ay may 127 followers, karamihan ay fake accounts. Nagpost ako ng mga pictures ng halaman, ng progress, at ng mga hilera. Walang nag-like sa mga ito. Walang nag-iwan ng comment. 18 ng Marso, 2022. Tumawag si Crisanto. Unang beses sa loob ng 10 buwan. Uy, may biglaang tanong ako. Sabi niya, nasa iyo pa ba ang lupang iyon? Oo. Mayroon akong kaibigan na baka gustong bumili ng murang lupa sa probinsya. Interesado ka ba? Ginagamit ko ito para saan? Isang sakahan. Tumawa siya. Isang sakahan? Tulad ng totoong sakahan. Oo, sige. Kung magbabago ang isip mo, sabihan mo ako. Baka makakuha ka ng 12 milyon at 500,000 piso para dyan. 12 milyon at 500,000 piso. 2 milyon at 600,000 piso na higit pa sa halagang sinabi ng tatay ko, pero kalahati pa rin ng halaga ng tirahan ni Crisanto. Hindi ko ito ibebenta. Sabi ko. Bahala ka. Ibinaba niya ang phone. Hulyo 2022. Unang totoong pag-aani. Ang orihinal na 100 at 77 halaman ay nakapagbigay ng 40 kilong tuyong lavender. Ibinenta ko ito sa mga palengke. 1,000 at 100 piso kada kilo. Kabuo ang kita, 44,000 piso. Gastusin, tubig, mga gamit. Langis ng sasakyan papuntang palengke. 100 at 17,000 piso. Netong nawala ay 73,000 piso. Nalugi ako, pero mayroon akong mga bumibili. 12 tao ang humiling ng maramihang bili para sa taong 2023, mga tagaplano ng kasal, maliliit na tindahan ng damit, at isang kumpanya ng essential oils. Isinulat ko ang kanilang mga pangalan sa isang kuwaderno. 12 pangalan, 12 dahilan para magpatuloy. Nagpadala ako ng mensahe kay Ligaya. Unang ani 40 kilo. Umiyak ako nang timbangin ko ito. Sumagot siya. Ginagawa mo na. Talagang ginagawa mo na. Araw ng mga ina 2022. Naglagay ako ng larawan sa internet. Mga usbong ng lavender na nagsisimula pa lang mamulaklak. Kulay lila ang buong paligid sa bukid. Nakasulat. Unang taon patuloy na lumalago. Tiningnan ng nanay ko ang larawan ng 11:52 ng gabi. Hindi man lang niya ito nilike. Hindi nag-iwan ng comment. Hindi nagpadala ng mensahe. Tinitigan ko ang listahan ng mga nakakita. Nandoon mismo ang pangalan niya. Ginang Rosalinda Cruz. Nakita niya. Wala lang talaga siyang pakialam. Taglagas 2022, namuhunan akong muli gamit ang lahat ng meron ako. Bumili ng 100 at 35,000 pisong halaga ng karagdagang halaman.
Umutang ng 425,000 piso sa credit card na may mataas na interes buwan-buwan. Kabuuang lawak ng lavender, halos 3 ektarya, 60% ng ari-arian. Nagtrabaho ako ng 73 oras kada linggo, pagpapasok ng impormasyon, trabaho sa sakahan, pagbebenta tuwing Sabado. Pagsapit ng Abril 2023, naranasan ko ang unang buwan na kumita ako. Benta 200 at 71,000 at 500 piso. Gastos 159,000 piso. Malinis na kita 100 at 32,000 at 500 piso. Balanse sa ipon sa bangko 300 at 44,000 at 600 piso. Unang pagkakataong lumampas ng 200 at 50,000 piso mula nang lumipat ako. Umupo ako sa hapagkainan sa kusina at tiningnan ang numero sa salamin ng aking phone. 300 at 44,000 at 600 piso. Nagawa ko ito. Isang buwan ng kita. Patunay na maaari itong gumana. Mga followers sa internet, 1,000 at 800 at 34. Karamihan ay mga pekeng account pa rin. Pero may mga totoong tao na ngayon. Mga taong mahilig sa halamang lavender. Mga taong naniniwala sa maliliit na sakahan. 15 ng Mayo, 2023. Bumisita si Doktora Tala, unang beses sa loob ng 18 buwan. Naglakad siya sa mga taniman. Hindi nagsalita ng 10 minuto. Naglakad lang. Tumingin. Hinawakan ang mga halaman. Sa wakas, handa ka na para saan? Ipapakilala kita sa ilang tao. Huwag kang tumanggi bago mo sila pakinggan. Ngumiti siya. Mga taong nakikita ang nakikita ko. June 18, 2024. 6:38 p.m. Dinidiligan ko ang malayong bahagi ng farm. Papalubog na ang araw. Golden hour. Tumama ang liwanag sa lavender sa paraang hindi ko pa nakita noon. Kinuha ko ang phone ko. Nag-shoot ako ng TikTok video. 47 seconds, walang filter, puro kulay lila na alon at gintong liwanag lang. In-upload ko ito sa page ko, kumuha ng TikTok video. 47 segundo walang filter, puro kulay lila na alon at gintong liwanag lang. Inilagay ko ito sa page ko. Nakasulat. 3 taon na ang nakalipas. Isa itong patay na lupa. Ngayon, ito ay higit 2 ektarya ng namumulaklak na lavender. Minsan kailangan mong itanim ang sarili mong himala. Ibinulsa ko ang phone ko. Bumalik sa pagdidilig. Pagsapit ng 8 at 15 minuto ng gabi ay mayroon ng 12,000 nakapanood. Pinaulit ko ang pagbukas ng pahina. Pagsapit ng 10:47 ng gabi, may 340,000 views na ito. Hindi ako makatulog. Patuloy ko itong sinisilip bawat oras. 19 ng Hunyo, 7:00 ng umaga, 2,000,000 at 100,000 nakapanood. 20 ng Hunyo, 11:00 ng gabi, 8,000,000 at 300,000 nakapanood. 8,000,000 at 300,000 tao ang nakakita sa aking bukid. Sumabog ang hashtag. 834 na mga pribadong mensahe. Nagbasa ako ng mabilis. Karamihan ay mga walang kwentang mensahe. Ang iba ay nakakatuwa. Napakaganda nito. Saan ito? Pwede ba akong bumisita? Ang iba ay mga katanungan sa negosyo. Isang kilalang babasahin. Gusto ka naming itampok. Pwede ba tayong mag-usap? 3 tagaplano ng kasal. Maaari bang upahan ang sakahan mo para sa mga pagdiriwang? Isang kumpanya ng essential oils. Interesado ka ba sa pakikipagsosyo para sa bultuhang pagbili? At isang mensahe na nagbago sa lahat. June 25, 2024, 10:14 ng umaga. We invest in sustainable agribusinesses. Nakuha ng kwento mo ang aming atensyon. Are you open for a meeting? Mr. Bayani Navarro, VP of Purchasing, Green and Sustainable Business Investment Firm. Tinitigan ko ito. Hinanap ko sila sa internet. Venture capital firm. 14 na negosyong pang-agrikultura sa kanilang listahan. Mga sakahan, palaisdaan, at organic dairy farms. Totoo sila. Hindi ako sumagot. Hindi muna.
bagong mga followers, 127,000 sa loob ng isang linggo. Ika-18 ng Hunyo, 8,340 followers. Ika-25 ng Hunyo, 135,200 followers. Bumaha ang mga nagpapabili ng produkto, mga sabon, pabango, essential oils. Kita para sa buwang iyon, 747,500 piso. Nakaraang buwan, 210,000 piso. Kumikita ako ng mas malaki sa isang buwan kaysa sa kinikita ko noon sa loob ng 4 na buwan. 8 paunang bayad para sa pagdiriwang ng kasal. 125,000 piso bawat isa. 1,000,000 piso na siguradong papasok para sa taong 2025. Tinawagan ko si Ligaya. Tingin ko nangyayari na, sabi ko. Hindi ko pa alam, pero isang malaking bagay. Ika-21 ng Hunyo, 2024, 7:12 ng umaga. Tumawag si Crisanto. Hindi ko sinagot. Iniwanang mensahe gamit ang boses. Uy, Rosario, nakita ko ang social media page. Ang galing. Kailangan nating magkita minsan. Tawagan mo ako. Binura ko ito. Hindi niya ako tinawagan sa loob ng 2 taon. Hindi nagpadala ng mensahe. Hindi nagtanong kung kumusta ako. Ngayon ang TikTok video ko ay may 8 milyong nakapanood. At bigla, gusto na niyang makipagkita. Hinarangan ko ang numero niya upang hindi na siya makatawag. Ika-27 ng Hunyo, 2024. Tinawagan ko si Doktora Tala. May isang tao mula sa kumpanya ng mga mamumuhunan ang nagmensahe. Sabi ko, Ginoong Bayani Navarro. Kilala mo siya? Kilala ko siya sa pangalan. Totoong tao siya. Pero kumuha ka ng abogado bago mo siya kausapin. Abogado? Rosario. Kung lumalapit sila sa iyo, nakapagtayo ka ng isang bagay na gusto nila, huwag mong ibaba ang sarili mo. Hindi ka na lang isang batang babae na may hardin. Binigyan niya ako ng isang pangalan, Attorney Luningning Makaraeg. Abogado para sa mga negosyong pang-agrikultura. 17,500 piso kada oras. Nagtakda ako ng oras para kumonsulta. Ika-28 ng Hunyo, 1:00 ng hapon. 70 minuto, 26,000 at 250 piso. Ika-28 ng Hunyo, tanggapan ni Abogada Luningning sa Makati. Siya ay 42 taong gulang. Matikas na formal na kasuotan, mas matalas na mga tanong. Pera, kontrol, o pareho? Hindi ko pa po alam. Kung gayon alamin mo na bago kayo mag-usap dahil magtatanong sila at iaalok nila kung alin man ang hindi mo hiningi. Sinuri niya ang email ng mga mamumuhunan. Hindi sila nagmemensahe maliban kung nakikita nilang abot sa 100,000. Ang sakahan mo, ang pangalan ng produkto mo, ang pahina mo sa internet ng pinagsama-sama, nagkakahalaga iyan ng hindi bababa sa 50 milyon, marahil higit pa, napasandal ako. 50 milyon. 3 taon na ang nakalipas, sabi ng tatay ko ang lupang ito ay halos hindi man lang aabot ng 10 milyon. Kailangan ko bang magbenta? Tanong ko, hindi. Pero kung gagawin mo, makipagtawaran ka para sa higit pa sa pera. Makipagtawaran ka para sa kontrol. Gawin mong kailanganin nila ikaw. Ikalawang araw ng Hulyo, 2024, kaarawan ng tatay ko. 62 taong gulang. Tumawag ang nanay ko. Maghahapunan tayo. Pwede ka bang pumunta? 8 buwan na akong hindi nakakapunta sa bahay nila. Sige, sabi ko. Dumating ng 4:30 ng hapon. Wala pa sa paradahan ang kotse ni Crisanto. Pumasok ako sa loob. Nasa kusina ang nanay ko. Niyakap niya ako. Ang ganda mo tingnan. Sabi niya. Salamat. Kumusta ang sakahan? Mabuti. Nakita ko ang pelikula mo sa internet. 8 milyong nakapanood. Nakakabilib iyan. Naghintay ako ng higit pa. Na magtanong siya tungkol sa negosyo, tungkol sa pag-unlad, tungkol sa anumang totoong bagay. Kailangan mo ba ng tulong sa pag-aayos ng mesa? Tanong niya. Iyon na iyon. 4:52 minuto ng hapon.
Nasa pasilyo ako. May kausap ang nanay ko sa phone sa kusina. Hindi niya alam na naroon ako. Wala akong pakialam kung anong kailangan mong gawin. Humanap ka ng paraan. Anak mo rin siya. Arturo, nakasangla na ang kondo niya. Ano pang natitira? Magkano? My God. Arturo, paano natatalo ng isang tao ang 44.5 million pesos sa crypto? Nangutang pa siya sa mga loan sharks. Arturo, ang mga taong iyon. Saglit na pagtigil. 18% interes bawat buwan. Nagbibiro ka ba? Saglit na pagtigil. Ika-15 ng Agosto, 6 na linggo na lang. Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Humakbang ako papasok ng kusina. Lumingon ang nanay ko. Nakita ako. Namutla ang kanyang mukha. Tatawagan na lang ulit kita, sabi niya. Ibinaba ang phone. Anak, hindi ko narinig na dumating ka. Gaano na ako katagal rito? Tanong ko. Sapat lang para marinig lahat. Hapunan 6:30 ng gabi. Dumating si Crisanto na 45 minutong huli. Mukha siyang pagod na pagod, mas payat kaysa sa natatandaan ko, may itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nagtanong ang tatay ko tungkol sa trabaho. Naghihintay pa ako ng mga oportunidad, sabi ni Crisanto. Ibig sabihin, walang trabaho. Paano ang tungkol sa pakikipagkalakalan? Tanong ng tatay ko. Medyo mahirap ang kalakalan ngayon. Aling kalakalan? Tanong ko. Sa mga kumpanya ba o sa kripto? Tumingin sa akin si Crisanto. Unang beses na tumingin siya sa akin ng buong gabi. Nagpalawak ako ng mga pinagkakakitaan. Sa ano? Huwag na tayong mag-usap tungkol sa negosyo habang naghahapunan, mabilis na sabi ng nanay ko. Kumain kami ng tahimik. Pagkatapos ng hapunan, tumulong ako sa pagliligpit ng mga plato. Pumasok ang mga magulang ko sa silid-aklatan, kalahating sarado ang pinto. Narinig ko ang boses ng nanay ko. Hindi natin siya pwedeng hayaang mawala ang lahat, Arturo. May halaga na ang sakahang iyon ngayon. May intindihan niya. Kailangan niya. Ang tatay ko. Rosalinda. Maayos na ang lagay niya. Hindi niya ito kailangan tulad ng pangangailangan ni Crisanto. Ibinaba ko ang mga plato. Lumabas ng pinto sa harap. Sumakay sa kotse ko. Nagmaneho pa uwi. 2.5 oras ng pag-iisip. Ikatlong araw ng Hulyo. 2024. Hindi ko mapigilang isipin ang narinig ko. 44 at 500,000 piso ang nawala. Kay Crisanto. Sa kripto. Hinanap ko sa internet ang pagbagsak ng kriptong tinatawag na Luna. May 2022. Isang cryptocurrency na bumagsak ng tuluyan magdamag. Bilyon-bilyon ang nawala sa mga tao. Mayo. 2022. Iyon din ang buwan na inaani ko ang aking unang 40 kilo ng halamang lavender. Habang nauubusan ako ng pera sa pagtatanim sa lupa, nauubos ang sa kanya sa mga sugal sa internet. Ang pagkakaiba. Ang akin ay tumubong muli. Ikatlong araw ng Hulyo, 11:38 ng gabi. Tumunog ang phone ko. Hindi kilalang numero. Sabihin mo sa kapatid mo na tapos na ang oras. Ika-15 ng Agosto, walang pagpapalugit. Maling numero ang natawagan. Para sana sa nanay ko. Pero ngayon alam ko na. Mga nagpapautang. Mga pribadong pating na nagpapautang. Ang uri na hindi dumadaan sa mga bangko. Ika-15 ng Agosto. 6 na linggo at hihingin nila ang sakahan ko. Alam ko na ito. Nararamdaman ko na. May pagpipilian ako. Maghintay na hingin nila ito o unang gumawa ng hakbang. Ika-4 ng Hulyo, 2024, 3:47 ng hapon. Nagpadala ako ng email kay Ginoong Bayani Navarro. Handa na akong makipag-usap. Kailan tayo pwedeng magkita? Nagmamahal Rosario. Sumagot siya ng 8:12 ng gabi sa isang araw ng pista opisyal. Pwede ba ang ika-30 ng Hunyo? 2:00 ng hapon. Pwede tayong magkita sa isang sikat na kapehan sa Baguio. Isama mo ang abogado mo kung mayroon ka. Tinawagan ko si Abogada Luningning Makaraeg. Itinakda ko ang oras niya. 2 oras,
35,000 piso. Pagkatapos ay nagpadala ako ng mensahe kay Ligaya. Naaalala mo ba nung sinabi mong babayaran kita ng doble? Baka makaya ko na talagang gawin iyon sa lalong madaling panahon. June 30, 2024. 2:02 p.m. Sa isang coffee shop sa Baguio. Inilipat ko ang aming meeting ng mas maaga. Originally, nakaschedule ito ng July 4, pero pagkatapos kong marinig ang usapan ng nanay ko noong July 2, alam kong kailangan kong kumilos ng mabilis. 51 years old si Mr. Bayani, puti ang buhok, naka-business suit at may kumpiyansa ang pakikipagkamay. Kasama niya ang isang corporate lawyer. May dalang briefcase at isang voice recorder para sa minutes ng meeting. Umupo si Abogada Luningning sa tabi ko. Umorder kami ng kape, 3 pagbili sa loob ng sumunod na 2 oras. Sinusubaybayan namin ang pag-unlad mo, sabi ni Ginoong Bayani. Ang 8,300,000 nakapanood ay hindi nangyayari ng hindi sinasadya. Bumuo ka ng isang pangalan ng produkto. Hindi lang basta sakahan. Gusto namin itong palakihin. Anong ibig sabihin yan? Tanong ko. Bibilhin namin ang ari-arian. Bibilhin namin ang negosyo. Bibilhin namin ang pangalan, disenyo, karapatang pagmamay-ari, ang iyong social media page, at ang listahan ng mga mamimili mo. Mamumuhunan kami sa pagpapatayo ng mga pasilidad, kukuha ng mga tao. Gagawin itong isang kilalang destinasyon ng mga turista. At ano ang gagawin ko? Kahit anong gusto mo, kunin mo ang pera at umalis o manatili at tulungan kaming palaguin ito. Inilapag niya ang isang papel patawid ng mesa. Mamumuhunan kami ng 50 million pesos para magtayo ng planta ng pabango at pasilidad para sa turismo, kapalit ng 40% na bahagi sa kita. Tinitigan ko ang numero. 120 million pesos. Tinitigan ko ang numero. 120 milyon. 12 beses ng halaga na sinabi ng tatay ko para sa lupang ito. Lumapit si Abogada Luningning. Bumulong. Huwag ka munang sumagot. Lumabas ka sandali kasama ko. Paradahan ng sasakyan. Nagsindi ng sigarilyo si Abogada Luningning. Binabarat ka nila. Sabi niya. Ang 120 milyon ay napakababa. Ang lupa pa lang ay nagkakahalaga na ng 70 milyon ngayon. Ang negosyo ay nagkakahalaga pa ng karagdagang 75 milyon pinakamababa. Umaasa sila na hindi mo alam iyon. Magkano ang dapat kong hingin? 160 milyon. At humingi ka ng posisyon sa pamamahala. Ikaw ang nagdadala sa negosyo. Kailangan nila ikaw. Paano kung tumanggi sila? Di tumanggi sila. Pero hindi nila gagawin iyon. Bumalik kami sa loob. Umupo ako. Tumingin kay Ginoong Bayani. Nagpapasalamat ako sa alok nyo, sabi ko. Pero personal kong itinayo ang negosyong ito. Nagtitiwala ang mga mamimili sa akin, hindi sa isang korporasyon. Tatanggapin ko ang pamumuhunan nyo, ngunit ako ang mananatiling mayoryang may-ari ng lupa at tatayong CEO. Tinaas ni Ginoong Bayani ang isang kilay. Mananatili ako bilang CEO for 2 years. May sweldong 9.25 million pesos per year, plus 3% share sa net profit. Non-negotiable. Tumingin siya sa kanyang abogado, tumingin pabalik sa akin. Napakamakatwiran niyan, sabi niya. Gusto talaga naming manatili ka. Ang pagpapatuloy ng negosyo ay napakahalaga. Inabot niya ang kanyang kamay. Bigyan mo kami ng 48 oras para gumawa ng kasunduan. Ikalawang araw ng Hulyo. 4:14 ng hapon. Tumawag si Abogada Luningning. Tinanggap nila ang lahat ng hinihingi mo. Ipadadala nila ang kasunduan bukas. Napaupo ako. Rosario, sabi niya. Naging milyonaryo ka na. Ika-8 araw ng Hulyo. 2024. 10:00 ng umaga. Tanggapan ni Abogada Luningning. 47 pahina ang kasunduan. Binasa ko ang bawat salita. Inabot ng 3 oras. Purchase price ay 142.5 million pesos. Aking tungkulin. CEO. Atok Lavender Farm.
Green and Sustainable Business Investment Firm. Haba ng kasunduan, 24 na buwan, Hulyo 2024 hanggang Hulyo 2026. Sweldo 9 milyon at 250,000 piso bawat taon. Bahagi sa kita 3% ng malinis na kita taon-taon. Non-disclosure agreement for 30 days o hanggang sa formal na turnover, whichever comes first. Pumirma ako ng 1:00 at 22 minuto ng hapon. Ika-25 ng Hulyo ang mungkahi nila, pero pwede kang humiling ng ibang petsa kung gusto mo. Ang 72 oras na taning ng nanay ko. Kung balak niyang hingin iyon, malapit na iyon. Pwede bang gawin nating July 14? Tanong ko. Eksaktong 12:00 ng tanghali. Bakit ganoon ka-espesipiko? May mga dahilan ako. Tumingin sa akin si Abogada Luningning. Pagkatapos ay ngumiti. Gagawin ko itong posible. Ika-8 araw ng Hulyo, 2:47 minuto ng hapon. Nagpadala ako ng mensahe kay Ligaya. May pinirmahan ako ngayon. Hindi ko masasabi sa iyo kung ano, pero kailangan mong maglaan ng oras sa July 14 tanghaling tapat. Magtiwala ka sa akin. Sumagot siya. Tinatakot mo ako. Mabuti. Nakakatakot ito. Pangako ko. Ika-11 ng Hulyo, 2024. 10:23 minuto ng umaga. Dinidilig ko ang silangang bahagi ng lavender, hilera 12 hanggang 18. Narinig ko ang isang sasakyan. Tumingala ako. Ang sasakyan ng nanay ko na mag-isa. Hindi siya tumawag bago pumunta. Pinatay ko ang tubo ng tubig. Bumaba siya ng sasakyan. Mamahaling pantalon, asul na pang-itaas, salamin sa araw. Rosario, kailangan nating mag-usap ngayon. Pwede ka namang tumawag. Sabi ko, hindi ito pwedeng pag-usapan sa phone. Umupo kami sa balkonahe. Hindi siya nagtanong kung kumusta ako. Hindi siya nagbigay ng komento tungkol sa mga taniman. Hindi niya sinabing maganda ang lavender. Dumiretso agad siya sa usapan. Ang kapatid mo ay nasa gulo. Seryosong gulo. Kailangan niya ng pera. Napakaraming pera. Magkano? Tanong ko. Hindi bababa sa 40 milyong piso. Nakasangla na ang kanyang tirahan. Ang tatay mo at ako ay may marahil 10 milyong piso sa mga ipon. Kulang pa tayo. Tiningnan ko siya. At sa tingin mo ba ang sakahan ko ang solusyon dyan? Mayroon kang 72 oras para ibalik ang lugar na ito. Sabi niya. Ang kapatid mo ang kukuha nito. Katahimikan. Hinayaan ko itong manatili. Mayroon kang 72 oras? Inulit niya. Iyon ay hanggang ika-14 ng Hulyo. Tanghaling tapat. At pagkatapos noon ay ano? Pagkatapos kukunin ito ng kapatid mo, ibebenta niya ito. Gagamitin ang pera para mabayaran ang mga utang niya. Ano ang mapapala ko? Hindi namin sinusubukang kunin sa iyo ito, Rosario. Bibigyan ka namin ng 2 milyon at 500,000 piso para makapagsimulang muli sa ibang lugar. Sobrang sapat na iyon. 2 milyon at 500,000 piso para sa isang sakahang nagkakahalaga ng 142.5 million pesos. Bata ka pa naman, patuloy niya. 30 ka pa lang. Pwede kang gumawa ng panibagong hardin. Si Crisanto ay 35 na. Hindi na siya pwedeng magsimula sa wala. Naiintindihan mo iyan, hindi ba? Itinayo ko ito mula sa wala, sabi ko. Nasa iyo ang lupa. Si Crisanto ay may 42.35 million pesos sing tirahan. Tumigas ang kanyang mukha. Iba ito. Paano? Nakagawa lang ng isang pagkakamali si Crisanto. Gusto mo bang magdusa ng habang buhay ang kapatid mo? Tumayo ako. Kailangan ko itong pag-isipan. Wala ka nang dapat pag-isipan. Ika-14 ng Hulyo. Tanghali. Darating ang tatay mo. Kasama si Crisanto. Para kumuha nito. Iempake mo ang kailangan mo. Tumayo siya. Naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Bago siya sumakay, lumingon siya. Pamilya ito, Rosario. Ginagawa mo ito para sa pamilya. Nagmaneho siya paalis. Umupo ako sa balkonahe ng 11 minuto. Hindi gumalaw. Umupo lang.
Pagsapit ng 11:47 ng umaga, tinawagan ko si Abogada Luningning. Pwede ba nating ilipat ang seremonya ng mas maaga? Tanong ko. 14 na ng Hulyo ang nakatakda. Hindi. Ang ibig kong sabihin, pwede ba tayong magdagdag ng mga saksi, mga tagapagbalita, gawin itong pampubliko? Anong nangyari? Tanong ni Abogada Luningning. Sinubukan lang. Kunin ng pamilya ko ang lupa ko. Gusto kong makita nila na hindi nila kaya. Ilang tao ba ang gusto mong andoon? Hanggat maaari marami. Kakausapin ko ang mga mamumuhunan. Magugustuhan nila ang pansin ng publiko. Rosario, ayos ka lang ba? Magiging ayos lang ako sa 14 ng Hulyo. Tanghaling tapat, 12 ng Hulyo, 2024, 9:14 ng umaga. Tumunog ang phone ko. Email mula sa nanay ko. Paksa. Ipinapasang mensahe. Seryoso ako, nanay. Binuksan ko ito. Aksidente niyang naipasa ang isang mensahe mula kay Crisanto. Ipinadala noong 9 ng Hulyo, 2024, 11:38 ng gabi. 2 araw bago siya dumating sa pintuan ko. Nanay, kailangan ko ng hindi bababa sa 40 milyong piso kung hindi, kukunin nila ang lahat. Ang tirahan, ang sasakyan, lahat. Ilang linggo ko na silang pinipigilan, pero 15 ng Agosto, ang huling araw ng palugit. Pwede mo bang ibenta ang sakahan niya? Naglalaro lang naman siya sa lupa. Sabi mo sumikat. Nang husto iyon sa internet. Ibig sabihin may halaga na iyon ngayon. Hindi ba? Marahil 30 milyon hanggang 35 milyong piso. 30 taong gulang na siya. Pwede siyang kumuha ng totoong trabaho. Hindi ako pwedeng magsimulang muli sa edad na 35 nang walang anuman. Sumasang-ayon si tatay sa akin. Masyado lang siyang takot na sabihin iyon. Parang awa mo na, nanay. Nalulunod na ako rito. Nagkamali ako sa kripto. Pero hindi ko hahayaang sirain ng isang pagkakamali ang buong buhay ko. Crisanto. Binasa ko ito ng 4 na beses. Naglalaro sa lupa. Ganoon ang tingin niya sa 3 taong 14 na oras na pagtatrabaho araw-araw. Isang totoong trabaho. Iyon ang tingin niya sa negosyong kumikita ng halos 1 milyong piso bawat buwan. Sumasang-ayon si tatay sa akin. Inisip ng tatay ko na dapat kong ibigay ang aking sakahan para isalba si Crisanto mula sa sarili niyang mga pagkakamali. Kumuha ako ng screenshot, sinave ko ito sa aking phone, sa laptop ko, at sa cloud storage. Pagkatapos ay ipinasa ko ito kay Abogada Luningning. Paksa, para sa iyong kaalaman. Dagdag na impormasyon para sa seremonya sa linggo. 3 minuto pagkatapos, nagpadala ng mensahe ang nanay ko. Pakikalimutan ang naunang mensahe, aksidente lang. Mag-uusap tayo sa linggo. Hindi ako sumagot. Nagpadala ako ng mensahe kay Ligaya. Kailangan kong humingi ng pabor sa iyo. Sa linggo sa seremonya, kung dumating ang pamilya ko. Sumagot siya agad. Anong nangyari? Ipinadala ko sa kanya ang kopya ng larawan. Tumawag siya. Rosario. Alam ko. Naglalaro sa lupa. Alam ko. Wala kang ibibigay sa kanila. Tama? Wala. Pero kailangan kita roon para ipaalala sa akin kung bakit. Pupunta ako roon. 12 ng Hulyo, hapon. Umupo ako sa hapagkainan. Binuksan ang computer ko. Gumawa ng listahan ng mga bisita. Nagsimula akong magtipa. Doktora Talamercado. Ligaya. Isang kilalang babasahin. Pang-araw-araw na pahayagan. Mayora Malaya Dalisay. Abogada Luningning Makaraeg. Ginoong Bayani Navarro. At ang kanyang pangkat, 12 kasosyo sa negosyo, 8 lokal na may-ari ng negosyo, 3 kapitbahay, 10 followers sa internet na naging mga kaibigan. Nang matapos ako, 43 pangalan. Gumawa ako ng isang email. Kayo ay inaanyayahan sa seremonya ng formal na paglilipat ng Atok Lavender Farm. 14 ng Hulyo, 12:00 ng tanghali. May inihandang kaunting salusalo. Ang inyong suporta ay naging napakahalaga. Pinindot ko ang ipadala. 13 ng Hulyo.
2024. Nagrenta ako ng puting event tent. 10 sa 5 metro, 60 upuan. 72,500 piso. Nag-utos ng mga pagkain. 50 tao, 1,100 at 50 piso bawat ulo. 57,500 piso. Champagne 6 na bote. 9,000 piso. Isang karatula na magandang pagkakagawa, 8 sa 4 na talampakan. Nakasulat, sa ilalim ng bagong pamunuan, Green and Sustainable Business Investment Firm, 17,000 piso. Kabuuang gastos ng pagdiriwang, 176,000 piso. Ibinayad ko mula sa pondo ng sakahan. Dumating ang karatula ng 3 at 47 minuto ng hapon. Binuksan ko ito sa bakuran. Tinitigan ang 8 talampakang lapad. Imposibleng hindi mapansin. Kumuha ako ng litrato, ipinadala kay Ligaya. Ito ang makikita nila. Sumagot siya. Ipinagmamalaki kita ng sobra. 6:00 ng gabi. Nagmaneho ako papunta sa pamilihan. Bumili ng formal na asul na kasuotan. Unang formal na kasuotan na pagmamay-ari ko, 17,000 piso. Sapatos na may mataas na takong, 4,000 at 450 piso. 4 na taon na akong hindi nagsusuot ng takong. Simula pa noong pagtatapos sa kolehiyo. Kabuuang 21,450 piso. Nagmaneho ako pa uwi. Isinampay ang kasuotan sa pinto, nagpraktis ng talumpati ko sa harap ng salamin. Salamat sa pagpunta ninyong lahat. 3 taon na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang piraso ng lupa na akala ng karamihan ay walang halaga. Inulit ko ito ng 6 na beses bago ko ito nakuha ng tama. 13 ng Hulyo, 11 at 47 minuto ng gabi. Hindi ako makatulog. Lumabas ako papunta sa taniman ng lavender. Ang buwan ay halos buo, 82% na puno. Tumayo ako sa gitna ng 7th hilera. Hinawakan ang mga halaman. Bukas nila malalaman kung ano talaga ang halaga ko. Hindi ang iniisip ng tatay ko. Hindi ang iniisip ni Crisanto, kundi kung ano ang naitayo ko. Ibinulong ko sa sarili ko. Bukas nila malalaman kung ano talaga ang halaga ko. Pumasok ako sa loob. Tiningnan ang phone ko. Mensahe mula kay Doktora Tala na ipinadala noong 12:03 minuto ng madaling araw. Salamat sa paniniwala sa lupa, sagot ko. Naniwala ako sa iyo. Ang lupa ay masuwerte lang. Magkita tayo bukas ng tanghali. Isang salita lang ang isinagot niya. Ipinagmamalaki kita. 14 ng Hulyo, 2024. 8:30 minuto ng umaga. Dumating ang mga maghahanda ng pagkain. Nakatayo na ang trapal. Inayos na noong nakaraang araw. 60 puting upuan ang nakaayos ng pahilera. Mesa sa harap, para sa pagpirma ng mga dokumento. Mesa ng mamahaling alak sa may pasukan. 6 na bote sa yelo. 75 baso. Nakaharap ang karatula sa gate, sa ilalim ng bagong pamunuan. Kumpanya ng mga mamumuhunan sa luntian at likas kayang negosyo. 8 talampakan ang lapad. 4 na talampakan ang taas, imposibleng hindi mapansin. 10:47 minuto ng umaga. Dumating ang unang mga bisita. Si Doktora Tala, 2 kasamahan mula sa kagawaran ng agrikultura. Niyakap niya ako. Handa ka na ba para rito? Tanong niya. 3 taon na akong handa. 11:52 minuto ng umaga. Nasa loob ako ng trapal, habang tinitingnan ang listahan ng mga uupo kasama si Abogada Luningning. Tumakbo si Ligaya papasok. Nandito na siya. Nanghina ang sikmura ko. Si Crisanto? Oo. Isang malaking pickup truck ang kakarating lang. Naglakad ako papunta sa bungad ng trapal, tumingin sa labas. Malaking sasakyan, modelong 2011. Si Crisanto ang nasa manibela. May 2 siyang walang laman na karton sa likod ng sasakyan. Isang malaking bag sa upuan ng pasahero. Binalak niyang iligpit ang mga gamit ko. Binalak niyang manatili rito. Lumiko siya. Nakita ang trapal. Nakita ang mga sasakyan.
Higit sa 40 behikulo. Nakita ang mga tao na nakasuot ng mga formal na damit pang negosyo. Nakita ang karatula. Biglang huminto ang sasakyan niya. Madiin niyang inapakan ng preno. Pumarada 15 talampakan mula sa gate. Umupo lang siya roon habang nakatitig. 2 minuto at 18 segundo. Pinanood ko siya mula sa loob ng trapal. 12 bisita ang nakapansin sa kanya. Nagsimulang magbulungan. Nagpadala ng mensahe sa akin si Ligaya. Kadarating lang ng kapatid mo. Para siyang nakakita ng multo. Bumaba si Crisanto. Pabagsak na isinara ang pinto ng sasakyan. Naglakad patungo sa gate. Namumula ang mukha niya. Nakakuyom ang mga kamao. Hindi niya pa ako nakikita. Nakita niya si Ginoong Bayani Navarro, 51 taon, nakasuot ng formal na kasuotan. Kausap si Mayora Malaya Dalisay, ang mayora ng bayan. Huminto si Crisanto. Anong kalokohan ito? Nasaan ang kapatid ko? 11 at 55 minuto ng umaga. Isa pang sasakyan. Ang sasakyan ng nanay ko, si Arturo ang nasa upuan ng pasahero. Nakita nila ang sasakyan ni Crisanto. Nakita ang trapal. Nakita ang karatula. Namutla ang mukha ng nanay ko. Nakikita ko siya sa salamin ng sasakyan. Hindi ko marinig. Pero nakita kong gumalaw ang kanyang labi. Hindi bumaba ang nanay ko. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Nakatingin lang ng diretso si Arturo. 11:58 ng umaga. Lumabas ako ng trapal, nakasuot ng asul na formal na kasuotan, nakatali ang buhok, may hawak na listahan ng mga gagawin. Nakita ko silang 3. Crisanto, Rosalinda, Arturo. Nauna kong tiningnan ang tatay ko. Umiwas siya ng tingin. Naglakad si Crisanto papalapit sa akin. Ano ito? Sabi ni nanay, ibabalik mo na ito. Anong nangyayari dito? Hindi ako gumalaw. Magsisimula ang seremonya sa loob ng 2 minuto. Malaya kang manatili at manood. Seremonya. Anong seremonya? Rosario, kailangan nating mag-usap ngayon. Mag-uusap tayo. Mamayang hapon. Sa ngayon, may mga bisita ako. Mga bisita para saan? Humakbang paharap si Ginoong Bayani, inabot ang kanyang kamay. Ikaw siguro ang kapatid. Maraming kinwento si Rosario tungkol sa iyo. Binabati kita sa pagkakaroon ng napakagaling na kapatid. Tinitigan ni Crisanto ang kamay ni Ginoong Bayani. Hindi niya ito kinamayan. 12:00 ng tanghali eksakto. Lumapit si Abogada Luningning Makaraeg sa mikropono. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo ninyo sa espesyal na okasyong ito. Tumingin ako kay Crisanto. Nanigas siya sa kinatatayuan, 15 talampakan ang layo. Bumaba ang nanay ko mula sa kotse, naglakad papalapit, tumayo sa tabi niya. Sumunod ang tatay ko na medyo mas mabagal. Mukha siyang mas matanda kaysa sa naaalala ko. Nandito tayo ngayon. Pagpapatuloy ni Luningning. Upang ipagdiwang ang isang kahangahangang tagumpay. Nagsalita si Luningning ng 4 na minuto at 30 segundo. 3 taon na ang nakalipas, nakatanggap si Rosario Cruz ng halos 5 ektarya ng isang lupa na sa tingin ng marami ay walang pakinabang. Ngayon, ang lupang iyon ay nagkakahalaga na ng 142.5 million pesos at ang negosyong binuo niya ay lumalago. Narinig ang mga singhap mula sa mga tao. Sumulyap ako sa aking ina. Nakanganga siya. Ito ay kwento, sabi ni Luningning, ng pangarap, ng pagpupursige, at ng pagtanggi na tanggapin ang mga limitasyong ibinibigay ng ibang tao. Palakpakan. Tumingin ako sa tatay ko. Nakatitig siya sa lupa. Ipinakilala ni Luningning si Mayora Malaya Dalisay, 52 taong gulang, tatakbo muli sa halalan. Kinuha ni Mayora Malaya ang mikropono. Kumatawan ako sa bayang ito sa loob ng 8 taon, at masasabi ko sa inyo na ang sakahan ni Rosario ay eksakto ang uri ng negosyong makakalikasan na kailangan natin. Nagsalita siya ng 3 minuto at 12 segundo. Nang una akong bumisita noong Mayo, mayroong 4,100 halaman ng lavender si Rosario at isang pangarap. Ngayon, mayroon siyang negosyo na nagkakahalaga ng 142.5 million pesos
at isang huwaran na pinag-aaralan ng ibang mga magsasaka. Mas malakas na palakpakan. Nakabuo siya ng mga hanap buhay, nakahikayat ng turismo, napatunayan na sa tamang diskarte, may kinabukasan ang ating agrikultura. Tumingin sa akin si Mayora Malaya. Iyon ang kwentong Pilipino na kailangan nating laging ibahagi. 38 segundo ng palakpakan. Habang pumapalakpak ang lahat, tinaas ng isang mamamahayag ang kanyang kamera. Kumislap. Sumulyap ako kay Crisanto. 40 talampakan ang layo niya. Nakatayo sa tabi ng aming mga magulang, hindi pumapalakpak. Ang aking ina ay lumuluha habang nakatingin. Hindi luha ng kaligayahan. Mahigpit ang panga ng aking tatay. Parang mababali ang ngipin ni Crisanto. Humakbang si Ginoong Bayani pataas. Ang aming kumpanya ay namumuhunan sa mga negosyong pang-agrikultura na may malaking potensyal para lumago. Ang sakahan ni Rosario ay humigit pa sa inaasahan namin. Nagsalita siya sa loob ng 5 minuto at 40 segundo. Ang alok namin ay 142.5 million pesos para sa ari-arian at sa negosyo. Pero nakipagtawaran si Rosario para sa isang bagay na hindi naiisip hingin ng karamihan ng nagbebenta. Huminto siya. Hiniling niyang manatili sa pamamahala, bulong-bulungan mula sa mga tao. Sa susunod na 2 taon, magsisilbi siya bilang CEO. Sweldo na 9.2 million pesos taon-taon, kasama ang 3% bahagi sa kita. Tumingin siya sa akin. Hindi siya bumigay, lumalawak siya. Nagdiwang ang buong paligid. Isang mamamahayag ang tumayo. Si Mucha Villanueva mula sa isang kilalang babasahin. Binibining Cruz, pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano ang plano niyo sa kinita mula sa bentahan? Lumapit ako sa mikropono. 41 mukha ang nakatingin sa akin, kabilang ang aking pamilya. Babayaran ko ang mga taong naniwala sa akin noong walang ibang naniniwala, sabi ko. At mamumuhunan ako sa susunod na babaeng bibigyan ng lupang itinuturing na walang kwenta. Palakpakan. Kumislap ang mga kamera. Tumayo si Dr. Atala. Pwede ba akong magsabi ng isang bagay? Tumango si Luningning. Naglakad si Dr. Atala sa harap. Nakilala ko si Rosario sa isang palengke 3 taon na ang nakalipas. Kumita siya ng 900 piso ng araw na iyon at sobrang saya na niya. Mahinang tawanan. Sinuri ko ang kanyang lupa. Sinabi kong may potensyal siya. Hindi niya lang naabot ang potensyal na iyon. Nahigitan niya pa ito. Nanginig ang kanyang boses. Pinanood ko siyang magtrabaho ng 14 na oras araw-araw sa ilalim ng matinding init. Ayusin ang mga sistema ng patubig sa kalagitnaan ng gabi. Gawing ginto ang lupa. Tumingin siya sa akin. Hindi dahil mayroon siyang yaman mula sa pamilya, kundi dahil tumanggi siyang sumuko. Hindi iyon swerte, kundi tatag ng pagkatao. Umupo siya, mabilis akong kumurap, pinigilang umiyak. Si Ligaya sa 3 hilera ay umiiyak na. Palakpakan. 52 segundo. Habang nangyayari ito, tumalikod si Crisanto, naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Hinawakan ng nanay ko ang braso niya. Inalis niya ang hawak ng nanay ko. Nagpatuloy sa paglalakad, pero huminto siya. Lumingon, bumalik, tumayo roon, nakakrus ang mga braso, madilim ang mukha. Inilabas ni Abogada Luningning ang mga dokumento. 12 pahina. Si Notaryo Publiko Perlita San Juan ay nakaupo sa mesa. 61 taong gulang, may opisyal na selyo. Pumirma ka rito, at lagda dito, sabi niya. Naunang pumirma si Ginoong Bayani. 12:24 na minuto ng hapon. Tapos ako. 12:27 minuto ng hapon. Ginamit ko ang sarili kong panulat. 600 pisong panulat. Akin na ito simula pa noong ako'y nag-aaral pa. Sa ganap na 12:27 ng hapon ng Hulyo 25, sabi ni Perlita. Ang ari-ariang ito ay opisyal nang nailipat. Itinatak niya ang selyo. Tapos na ang lahat. Ibinuhos ang mamahaling alak. Itinaas ni Ginoong Bayani ang kanyang baso. Para kay Rosario Cruz, CEO, negosyante, at pruweba na ang pinakamagandang paghihiganti ay tagumpay. Nag-alay ng inumin ang buong paligid. Tumingin ako.
kung saan nakatayo ang pamilya ko. Ang tatay ko na lang ang nandoon. Wala na sina Rosalinda at Crisanto. Mga kamera, litrato. Tumayo ako sa harap ng karatula kasama sina Ginoong Bayani, Doktora Tala, Abogada Luningning, at Ligaya. 47 litrato mula sa dalawang kumukuha ng larawan. Nagtanong pa ng isa si Mutya, ang tagapagbalita. Rosario, anong pakiramdam na mapalago ang 100 milyon at 900,000 pisong ari-arian tungo sa halos 150 milyon sa loob lang ng 3 taon? Tumingin ako ng diretso sa kamera. Pakiramdam nito ay pruweba na hindi kailanman ako ang naging problema. 1:15 ng hapon. Nagsimulang umalis ang mga bisita. 15 tao na lang ang naiwan. Lumapit ang tatay ko. Unang salita na sinabi niya sa akin ng personal sa loob ng 8 buwan. Pwede ba tayong mag-usap kahit 1 minuto lang? 1:47 ng hapon. Sa loob ng bahay, sa sala, ang parehong kwarto kung saan inabot sa akin ng tatay ko ang titulo 3 taon na ang nakalipas. Rosario, Crisanto, Rosalinda, Arturo. Bumalik si Crisanto. Nasa paradahan pa rin ang sasakyan niya. Nakaupo lang siya roon ng 40 minuto. Sabihin mo na kung ano man ang ipinunta mo, sabi ko. Pero bilisan mo. May mga bisita pa akong dapat asikasuhin. Sumabog si Crisanto. Alam mo namang kailangan ko yung pera tapos ibinenta mo pa rin? Hindi ko alam na kailangan mo ito hanggang sa dumating si nanay 3 araw na ang nakalipas. Sa panahong iyon, nakapirma na ako ng kasunduan 2 linggo bago pa siya bumisita, katahimikan. 2 linggo? Sabi niya, pumirma ka. 2 linggo na ang nakalipas. Kaya noong dumating si nanay, hindi na sa akin iyon. Hindi ko lang sinabi sa kanya dahil sa kasunduan ng paglilihim. Naglakad si Crisanto ng pabalik-balik. 14 na beses na nilakad ang kwarto. Pwede ka namang maghintay. Pwede mo namang ibenta iyon at hatiin ang pera kasama ko. Kapatid mo ako. Tama ka. Kapatid kita. At noong nagtapos ka, binigyan ka ni tatay ng 42.35 million pesos ng tirahan. Nang ako ang magtapos, binigyan niya ako ng lupa. Nag-alok ka bang hatiin iyon sa akin? Iba iyon. Paano? Kailangan ko iyon para sa hanap buhay ko. At kailangan ko ng kaunting respeto. Sumingit si Rosalinda. Rosario, parang awa mo na. Nagkamali ang kapatid mo. Isang pagkakamali. Gusto mo ba siyang magdusa habang buhay? Hindi lang isang pagkakamali ang ginawa niya, nanay. Gumawa siya ng sunod-sunod na desisyon. Umalis siya sa trabahong kumikita ng 100,000 para magsugal sa kripto. Nawalan siya ng 44 milyon at 500,000 piso. Isinangla niya ang tirahan niya. Nangutang siya sa mga loan sharks ng 18% interest kada buwan. Hindi iyon mga pagkakamali. Iyon ay mga desisyon. Kapatid mo siya. Itinayo ko ito sa kabila niyo, hindi dahil sa inyo. Tumaas ang boses ng nanay ko. Unfair yan. Binigay namin sa'yo ang lupa. Ibinigay niyo sa akin ang lupa, nasabi ni tatay. Ay walang kwenta, sagot ko. Ibinigay niyo kay Crisanto ang kondo na tinawag niyong investment. Binigyan niyo ako ng burden, habang siya binigyan niyo ng regalo. Magkaibang-magkaiba yun. Hindi namin alam na magiging successful ka. Iyon na nga ang point ko. Tumayo ang tatay ko. Tahimik siya sa loob ng 11 minuto. Rosalinda, tama na. Tama siya. Lumingon si Crisanto. Tatay, hindi. Hayaan niyo akong tapusin ito. Tumingin si Arturo sa akin. Ibinigay ko sa iyo ang lupang iyon dahil akala ko hindi ka nito masasaktan. Nagkamali ako. Pwede ka nitong wasakin. Pero ikaw, nanginig ang kanyang boses. Binigyan mo ito ng halaga. Umupo siyang muli. Hindi ko akalain na kaya mo. Akala ko si Crisanto ang magtatagumpay sa sarili niya. Nagkamali ako sa inyong dalawa. Nanginginig ang mga kamay niya. Ngayon ko lang napansin. Panginginig ng kamay na palatandaan ng sakit. Kinunsinti kita. Crisanto, sa bawat maling desisyon mo, sinalba kita. At Rosario, minaliit kita. Parehong pagkakamali iyon sa bahagi ko. May naramdaman akong gumuho sa dibdib ko. 3 taon.
3 taon. Hinintay kong marinig ang mga salitang iyon. Pwede mo sanang sabihin iyon 3 taon na ang nakalipas, sabi ko. Basag ang boses ko. Bago ko ginugol ang 1,000 gabi na nagtataka kung tama ba kayo tungkol sa akin. Naglakad ako papunta sa pinto. Hindi ko kayo bibigyan ng pera para ayusin ang mga pagkakamali ni Crisanto. Hindi ko kayo bibigyan ng kalayaan na makialam sa negosyo ko, pero hindi ko rin kayo pinuputol sa buhay ko. Hindi muna. Tiningnan ko silang tatlo. Kailangan ko ng oras para mag-isip kung mapapatawad ko kayo sa pagsubok na bawiin ang unang bagay na naitayo ko. Nasa inyo ang numero ko. Huwag niyo itong gamitin maliban kung handa kayong humingi ng tawad ng totoo, hindi para manghingi ng tulong. At hindi dahil sa inisip nyo na may utang na loob ako sa inyo dahil nabigo si Crisanto. Binuksan ni Crisanto ang kanyang bibig. Tapos na ako. Sabi ko, pwede na kayong umalis. Naglakad ako palabas. Naghihintay si Ligaya sa tabi ng trapal. Nakita niya ang mukha ko. Hindi nagtanong. Niyakap niya lang ako. Sa loob, narinig ko ang boses ng nanay ko sa bintana. Kasalanan mo ito, Arturo. Ginawa mo siyang ganyan. Ang sagot ng tatay ko. Hindi. Sinubukan ko siyang sirain na ganito. Pero nagtagumpay pa rin siya. 18 ng Enero, 2025, naayos na ang opisina sa sakahan. May pampainit ng paligid na. May mabilis na ugnayan sa internet. Komportableng mesa para sa pagtatrabaho. Pagpupulong ng pangkat. 9 na empleyado. Nakaupo ako sa unahan ng mesa. Tiningnan ko ang hamog na nagyelo sa aking mga halaman. Hindi na ako nagbibilang ng piso o ng oras. Sa wakas, ang tanging nararamdaman ko na lang ay kapayapaan. Naabot natin ang bawat hangarin na itinakda ng kumpanyang namumuhunan para sa unang taon. Palakpakan mula sa pangkat. Amihan, tagapamahala ng mga gawain. Magsisimula ang pagde-deliver sa isang sikat na pamilihan ng mga organikong produkto sa buong bansa sa 1 ng Pebrero. Handa na tayo. Pinirmahan ang kasunduan noong 12 ng Nobyembre. 2024, 60 milyong piso taon-taon. Mga produkto ng lavender, mga sabon, pabango, essential oil sa mga pamilihan sa buong bansa. Pagkatapos ng pagpupulong, tiningnan ko ang pahina ng sakahan sa internet, 340,000 followers, tumaas mula 135,000 at 200 noong Hunyo. Huling post sa page, January 15. Taniman ng lavender na nababalot ng makapal na hamog at lamig. 89,000 likes. Top comment, ganito ang hitsura ng paghilom. Mga karagdagang balita na nalaman ko mula kay Doktora Tala. Opisyal na idineklarang walang-wala na si Crisanto noong 18 ng Oktubre, 2024. Nabenta ang tirahan noong 23 ng Nobyembre. Presyo ng benta, 34 na milyong piso. Pagkatapos mabayaran ang mga utang at sangla, walang pisong natira kay Crisanto. Bumalik siya sa bahay ng mga magulang ko. Nagtatrabaho sa kumpanya ng kaibigan ni tatay bilang taga-ayos ng mga pagpapadala ng kargamento. 400,000 piso bawat taon. Nagsimula siya noong 2 araw ng Disyembre. Hindi ko pa siya nakakausap simula noong 14 ng Hulyo. Hinarangan ko na ang numero niya, pero napanaginipan ko siya minsan. Mga panaginip kung saan binigyan ko siya ng pera at ibinato niya ito pabalik sa akin. Oktubre 2024. Tumawag ang nanay ko. Unang totoong usapan mula noong Hulyo. Napatunayan ng doktor na may sakit na Parkinson's ang tatay mo. Nagsisimula pa lang. Naisip kong dapat mong malaman. Tumagal ang tawag ng 8 minuto at 12 segundo. Nagtanong ako tungkol sa paggagamot at pag-asang gumaling. Hindi ako bumisita. Bibisita ka ba sa amin? Tanong niya. Hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Hindi ko alam. Sasabihin ko sa iyo kapag alam ko na. Nagsimula ako sa pagpapayo para sa kalusugan ng isip. 5 ng Setyembre, 2024. Lingguhang sesyon, 8,000 piso, bawat isa. 18 sesyon na hanggang ngayon. Nagtanong ang aking tagapayo.
Ano ang gusto mo mula sa pamilya mo? Hindi ko alam. Ano ang kailangan mo? Panahon. Ika-20 ng Disyembre, 2024, 2:14 ng hapon. Nakapangalan kay Rosario Cruz, CEO, sa loob. Litrato ng mga magulang ko. Wala si Crisanto. Sulat kamay ni Arturo. Nanginginig na sulat dahil sa kanyang sakit. Ipinagmamalaki ka namin. Sana sinabi na namin ito maraming taon na ang nakalipas. Sana ipinakita namin ito. Hindi namin ginawa. Amin ang pagkukulang na iyon. Hindi iyo. Patawad. Tatay. Sa ibaba nito ay ang sulat kamay ng nanay ko. Hindi mo kami kailangang patawarin. Pero sana, malaman mo na nakikita na namin ang halaga mo ngayon, nanay. 36 na salita. Hindi ako sumagot, pero hindi ko rin ito itinapon. Inilagay ko ito sa lalagyan ng aking mesa. Ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko. Muntik na akong tumawag. Hawak ang phone, numero ng tatay sa salamin nito. Handa na ang daliri na pindutin ang pagtawag. Hindi ko ito pinindot. Ibinaba ko ang phone. Umiyak ako hanggang sa manhid na ang aking mukha at maubos ang aking luha. Unang beses na iniyakan ko sila mula noong Hulyo. 3:47 ng madaling araw. Bagong taon. Text message mula sa isang unknown number. Si Crisanto to. Alam kong blinak mo na ang number ko. Wala akong hinihinging reply. Kailangan ko lang sabihin to. Sorry. Hindi para humingi ng tulong, kundi dahil inisip ko noon na ang success mo ay kabawasan sa akin. Inisip ko na kapag binigyan ka ni tatay ng patay na lupa, ibig sabihin magfe-fail ka. Inisip ko na mas may karapatan ako kasi ako ang panganay. Lalaki ako. At galing ako sa mas sikat na university. Naiintindihan ko na ngayon. Huli na, alam ko, pero naiintindihan ko na. Wala kang kinuha mula sa akin. Itinapon ko ang kung anong mayroon ako. Kasalanan ko iyon. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Deserve mo iyan. Crisanto. 118 salita. Binasa ko ito ng 6 na beses. Ika-4 ng Enero, 2025. 11:20 ng umaga. Sumagot ako, mga unang salita kay Crisanto. Sa loob ng 173 araw. Salamat. Hindi pa ako handang makita ka. Pero salamat. Ika-18 ng Enero, 2025, 5:47 p.m. Pagkatapos ng pagpupulong ng pangkat, pagkatapos magbasa ng mga mensahe, pagkatapos ng lahat, naglakad ako palabas sa taniman ng lavender na nababalot ng matinding andap, napakalamig na panahon. Papalubog ang araw ng 5:52 ng hapon. 4 na pulgadang hamog na nagyelo. Nagpapahinga ang lavender. 4,100 halaman. 77% ang nanatiling buhay. Halaga ng ari-arian ngayon 155 milyong piso. Ang aking kabuuang yaman pagkatapos ng buwis, pagkatapos bayaran si Ligaya ng doble, pagkatapos ng mga pamumuhunan ay 73,500,000 piso. Kumuha ako ng litrato ng taniman ng lavender. Sa paglubog ng araw na balot ng makapal na andap, inilagay ko sa aking social media page. 6:03 ng gabi. Nakasulat. Unang taon sa ilalim ng bagong pamunuan ay kumpleto na. Halos 5 ektarya. 9 na tao ang may trabaho. 8 milyon. At 300,000 dahilan. Nagpapasalamat ako at naniwala kayo sa isang bagay na itinayo ko mula sa lupa para sa ikalawang taon. Sa lahat ng nabigyan ng bagay na walang may gusto at sinabihang maging mapagpasalamat na lang, wala kayong utang na loob na ibigay sa kanila ang tagumpay nyo. Pero may utang na loob kayo sa inyong sarili na subukang magtagumpay. #AtokLavander. #Unang taon. #Itinayo. Mula sa lupa. Mga nag-like sa unang oras. 47,000 at 300. Mga komento sa unang oras. 2,834. Pinakamataas na komento mula kay Dr. Atala. Hindi sapat ang salitang pagmamalaki para ilarawan ito. Pangalawang komento mula kay Ligaya.
Alam kong magagawa mo iyan. Noon pa man alam ko na. 6:47 ng gabi. Nag-iwan ng komento ang tatay ko. Unang beses na nag-iwan siya ng salita sa aking social media page. Ipinagmamalaki kami ng nanay mo sa iyo. Sana sinabi na namin ito ng mas maaga. Binasa ko ito ng 3 beses. Hindi sumagot. Pero hindi ko rin ito binura. 7:15 ng gabi. Pumasok ako sa loob. Mainit ang bahay. Bagong makinarya na nagpapainit ng paligid. Inilagay noong Agosto. Umalis ang pangkat ng 6:00 ng gabi. Lavender at chamomile mula sa sarili kong ani. Umupo sa sala na dating napakalamig. Maganda na ang temperatura ngayon. Binuksan ko ang computer ko. Tiningnan ang kasunduan sa pamilihan ng mga organikong produkto ng isa pang beses. 60 milyong piso taon-taon simula ika-1 ng Pebrero. Isinara ko ang computer, lumingalinga sa silid. Ang bahay na ito na akala nila ay walang kwenta. Ang lupang ito na akala nila ay sisira sa akin. Ngumiti ako. Hindi isang ngiti ng mapanghamong tagumpay. Isang pagod na ngiti. Isang totoong ngiti. Ngiti ng isang taong nagtanim sa malamig at nanigas na lupa at pinanood itong lumago. Kahit na ganoon, sa labas, patuloy ang pagbagsak ng malamig na hamog at andap. Sa loob, naiinitan ako. Ibinulong ko sa aking sarili. Hindi nila naintindihan.